So, ang ginawa ko, yung invite niya sa akin, yung invitation niya, ayoko naman magpahiya ng tao, pinagbigyan ko naman si Ma'am Glenda de Guzman. So, nung narinig ko sa office nila, ang ganda, nung narinig ko yung system, sabi ko, ay, iba pala. Kasi, lahat ng mga dating alam ko sa mga networking, which is, may membership, may maraming mga, kunwari, kailangan headers ka, kailangan may 3, 5. Pero dito, one account lang. So, walang bayad ang membership. Kumbaga, mag-avail ka lang ng product, lifetime business mo na. So, nasa iyo kung i-business mo o hindi. Pero ang kinagandahan lang, nung una, syempre hindi mo naman maiwasan na hindi magkaroon ng doubt. Although na-try ko yung product, pero na totally, na 100% na talagang naniwala ako. Pero dumating sa point last year lang, kasi 2 years pa lang ako sa company, last year lang na nangyayari sa amin, kaming dalawa ni Ma'am Glenda, galing kaming nag-orient din sa isang client, na hindi ko sukat akalain na magkaroon ng emergency dito sa bahay. Kasi may dumating kasi na parang, alam mo yung pangpapatay ng ipis, yung pangpauso. Sa sobrang excite ko, hindi ko na nabasa yung instruction. Basta kay sinindihan ko lang dahil gusto ko nga mawala yung mga ipis na malilit dito sa bahay kasi naiinis nga ako. So yun pala ang magiging cause kung bakit nalason kami dalawa ni Ma'am Glenda. So dumating sa point na hindi na ako makahinga, nag-lock yung heart at saka yung lungs ko. Kumbaga nasa liig na yung hinga ko, agaw buhay na parang, "Ma'am, sabi ko tulong." Pero si Ma'am Glenda na hiningian ko ng tulong, nalanghap din niya yung usok. So, instead na ako lang dapat, dalawa na kami. So, pareho kaming sinurvive yung sarili namin, inom kami ng tubig pero hindi enough. Ang ginawa namin, "Ma'am, Permax," sabi ko. Kinanaw namin sa tubig yung Permax, pinahid na namin sa buong katawan namin, lalo na sa dibdib ko, sa dibdib ni Ma'am Glenda. Uminom na kami with Permax. Siguro in 30 minutes. Kahit papano, umokey pakiramdam namin. Then lumabas kami sa bahay para makalanghap ng fresh air. Sumuka si Ma'am Glenn, ako hindi. Nanatili yung lason sa katawan ko. Pero ang kinagandahan nun, nakahinga na ako uli ng normal. Pero kung walang Fermax siguro, malamang patay na kami ni Ma'am Glenda last year pa. Kasi hindi hindi na ako makahingi. Kumbaga sa emergency siguro, kailangan ambulance na talaga ang kailangan namin or di naman talagang magpapadala na kami sa hospital dahil hindi na kami makahinga at that time. Pero sa Fermax na na-try namin, doon ko napatunayan sa sarili ko na siguro sinubo kami ni Lord bakit hindi kami naniwala sa product. Kaya mula noon, i-shinare ko na yung product dahil gusto ko ring makatulong sa ibang tao na nangangailangan din ng tulong. Kaya ginawa ko na ring business 'to para naman kahit papano makatulong at the same time kumita at madagdagan yung income namin. Sa awa ng Diyos naging executive ako at marami na rin ako natulungan. At hanggang ngayon patuloy ko pa rin i-share ang product at patuloy din akong tutulong sa taong nangangailangan ng tulong ko. Kahit sa MRT, makita ko man lang na nakasaklay, kulang na lang, batuhin ko ng format para tumuwid yung lakad nila. Hanggat kaya ko, hanggat pwede kong abutin, maipahid ko lang ang Fermax para lang iparamdam sa kanila na merong alternative na product na makakatulong sa buhay nila para magbago ang buhay nila at makalakad sila ng maayos uli. Yun ang nagiging testimony ko sa buhay ko sa RF3 World Philippines na sana magiging halimbawa sa iba na kung sino man yung bago na hindi lang ito'y kwento-kwento lang. Ito'y totoo at buhay ang pinag-uusapan. Ito'y nakakatulong talaga. Yun lang at maraming salamat. Thank Thank you, you so Ma'am much Annie. po. Thank you so much, ma'am. Yes, Napakaganda ma'am. naman po ng testimony ni ma'am.
At totoo po yun yung nangyari po sa kanila. Yes. Matagal-tagal din. Mahirap din po talaga yung sa Malason kasi naranasan ko rin po yung minsan nung dito rin po sa bahay. Nagkaroon din po kami nag-spray din ako noon. Ang sakit Mm. po sa ulo. Grabe yung ano. Ang laking tulong po ng meron kang Fermax 3. Tinatawag po na nga natin yung hospital in a jar. Miracle cream. Yes, Opo. miracle Kasi ang cream. daming ang daming benefits niya na hindi mo maipaliwanag kung bakit po nagkakaganoon. So, Tsaka yung hindi mga, lang yun, ma'am. Meron pa pala yung anak ko nung nabangga at nabagok yung ulo niya. Expected mo as a ganong emergency. mm, Pag ulo ang pinag-uusapan. Ang pinakamaano mo doon is yung magkaroon ng blood clotting. yes, yes. Massive treatment ang ginawa ko sa anak ko, sa ulo ko, dahil wala naman akong pang-MRI at the time. Nandyan na yung ambulance, hinimatay ng 10 minutes yung anak ko. Pero sa awa ng Diyos nung dinala ko sa office, kasi may libre nga tayong check-up sa office na BT scan, Yes wala po. pong namumuong dugo sa ulo ng anak ko. So, thanks God talaga dahil hindi lang ako, hindi lang anak ko na-save yung life, 'di ba? Naka-save din kami ng panggastos. Kahit papano, 'di ba? Ang laking bagay talaga na may Very Fermax ka sa unique, bahay ma'am. pang emergency. Totoo Very 'yun. unique. Opo. Totoo 'yun. 'Yun lang. Po- Marami pa kung experience lang marami na tayong natulungan pang iba, sobra. Next time, ma'am, yung mga testimony niyo po, pag meron po kayong mga pictures, i-share po natin dito sa Zoom para po mas ano nila, feel nila po yun na nakikita nila. Kasi iba po talaga pag nakikita nila yung mga pictures eh. Pag Ma'am, emergency, marami na hindi po mo na sa maiisip Facebook yun eh. lahat. Diba? Yung nangyari sa atin, wala tayong picture kasi Ay Oo, ma'am, wala, walang video parehas na kasi kami emergency po 'yun. nahihirapan eh. Dalawa kaming Hmm. nalason eh. opo. So Kaya wala nang nakapag-picture. 'pag mga emergency hindi mo na maisip na mag-video kasi kung 'yun is nagkaroon ng video at the time, hindi totoong nangyayari 'yun. Mm-mm. Oo. Hindi totoong nangyayari 'yun kasi Pag-afford na emergency rin. 'yun eh. Oo. Oo. Wala Kaya na kaming tayong dalawa ni Ma'am Glenda 'yun. Salamat na lang po at nandyan pa yung ano, ating Yes, host. salamat. siyempre. Parehas kami merong Thank you so Formax much noon, kaya po. kanya-kanya kami Oo, noon eh. kanya-kanya kaming Nung Fermax una, at that time. tinutulungan ko pa siya. Wala, nung ako na, wala, kanya-kanya na kami. Kanya-kanyang ligtas ang Kaya buhay. Kasi advisable din po yung ano, advice talaga po natin na lagi po ninyong ilalagay sa bag. Kahit po yes, mag-refill lang po kayo doon sa mga empty bottle. Kasi napakalaking tulong po niya, lalo po nagbabiyahe kayo. May mga makakasalamuha po kayo, totoo 'yun. makakasama kayo sa bus na kahit hindi po sabihin na Totoo pahiram mo 'yun. o yung puso nyo Oh, gusto nyo tumulong kasi may alam kayong paraan. totoo 'yun. Oo. Laking bagay nakakatulong ka rin sa iba. Hmm. Opo. To be Katulad follow na kanina. yung income. Oh, yes, yes. Kanina nasa biyahe kami. Sa likod ko, meron ba kayong katingko? Meron ba? Eh, wala kami noon. Si Elizabeth kasi siya yung malapit. Sabi niya, wait, meron ako pero hindi yan. Pero ito, makakatulong to sa'yo. Inaplayan niya, pinahiran niya lang dito. Tapos sa leeg. Ba, nakatulog siya. Pero nung nauna, pawis na pawis siya. Eh, nag-iisa lang siya. Siguro kung walang Formax, ano siya, baka mag-collapse siya. Iba Oo. na pakaramdam niya. Totoo po yun. Ano mo? Buti na lang, Naranasan ko bilis rin na yan, ma'am, yung tumingin. parang mag-collapse na talaga. Eh, ang mga Hmm. anak ko, ma'am, alam nila yung pag ganun ako, tatakbo talaga sila ng warm water tapos Permax. Ipapakain na Oo. nila sa akin yun. Opo, Hmm. ilalagay talaga nila na sa nila pag yung parang magko-collapse na po. May moment po ako nagkakaganon ako. Hmm. Tapos na ano na lang po ako, na-amaze din po ako sa mga bata kahit ano pa lang po yan, 10 years old saka 7. Pero alam na po nila pa paano gagamitin yung Permax emergency. Oo. I-follow na natin nung si Ma'am Cora. Si Ma'am Cora po ba sunod natin? Okay, Oo. thank you. Meron Thank siyang you Bye. so sinunod na much, Ma'am picture. Yes, Brenda. See yes you po po. sa Tuesday. Pero hindi ko Tuesday. makita yung picture, kaya hindi ko ma-send. Meron po ba siya? Meron siyang picture na Nandyan. sinunod eh. Sa akin na lang, te. Ako na mag-share. Hindi, wala eh. Nakalagay, send two photos, pero wala, hindi ko makita. Sige po. Ano na lang po. Kwento Sige. na lang.
Ano na lang, isend kaya kay Brenda, tapos isend sa'yo. Sige po, Ano po. yun, ma'am? Yung picture ni Ate Cora. Saan pa ba? Sige. Mm. Sige, pakilala ko na sa inyo yung ating next mag-share ng kanyang story. Nung una po, yung mga ganitong case, ano lang yung nalalaman ko, uminom na dati, nagtitake ng maintenance, tapos na gumamit ng Formax, natigil yung maintenance nila, nabawasan. Pero ito po, itong story na to, talaga po nakita ko na nag-umpisa, nung pumunta kami sa bahay nila, doon kami nag-share ng Formax, skeptical siya, hindi po siya nakinig. Hindi siya nakinig. Pero ang nakinig po yung nanay niya. Dahil sa nanay niya, dahil nagpabili yung nanay niya sa kanya, gumamit na din po siya. At nakita niya yung ginhawa nung ginamit niya. Kaya talaga naman pong in 6 months, nagbago po. Siya na po magkukwento kung paano niya ginawa, anong nangyari pagbabago sa kanya. Pero nung una po, ang problem niya, yung kidney niya, naka-schedule na ng operation. Pero hindi po natuloy yun. Siya na po magkukwento. Papakilala ko na po sa inyo ang ating next guest na mag-share ng kanyang testimony, si Cora Mostrales. Ma'am Cora, hindi ko talaga nakikita yung picture. Ah, pa-unmute. Ah, wala kami naririnig. Ayan. Ayan, okay. Okay Hindi, na po. oy, wala yung picture Okay na po. Hindi ko Apo? makita. Yes po. Wala yung picture. Ah, wala? Hindi makita. Sinend ko po sa inyo, Ma'am Glenda. Oo, Sa, pero wala eh. Pero send to photos lang. Kita ba? Hindi kita. Masyadong, hindi? Hindi umano? oo. Baka po mahina signal, ma'am. Baka may Kasi signal. mahina yung Hindi. internet namin. Ay, Oo nga. data lang ginagamit, walang wifi, 3 days na daw eh. Mm-mm. Good evening sa inyo lahat. Yes, ma'am. Good evening po. Ako po wait lang. Pakisara nga yung pinto, yung doggy. Yung mga doggy ko nakikisoon. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Cora Mostrales. Ako po ay Diamond nag po ako sa Diamond Package. Ang purpose ko po noon is actually sa simula hindi po ako naniniwala. Bale, nung pumunta, sabi nga po ni Ma'am Glenda, nung pumunta sila noon sa bahay, hindi ako nakinig. Ang nakinig lang yung mother ko. At the same time, siya yung na gustong gumamit. Kasi ang mother ko po is na 96 years old na po siya itong September. So siya po ang unang user ng Fairmax. So ako po nung time na yon, lagi po ako nagpapa-check up sa St. Luke's. Everyday po ang schedule ko. Monday sa umaga, neuro. Kasi po 2023 naputukan po ako ng ugat sa tenga. So nagpa-check ako sa neuro kasi baka daw nagkaroon din ako ng ugat sa papuntang brain, baka may tinamaan. So yun ang chine-check sa akin. So sa awa naman ng Diyos, wala naman sa brain. Kaya lang, yun nga sa tenga ko dito sa part na to, nagkaroon po ako ng Meniere's disease. Okay po ba? O nawala ako? Hindi po, okay lang po. Continue lang po. So, dito sa area na to, yun nga, na-check kasi in-MRI ako. So, meron ako dito sa yung parang triangle zone. Buti na lang hindi na sa brain, sa bandang baba lang, is nagkaroon ako ng Meniere's disease. At dahil doon, yun nga, sobrang vertigo ko. Pag sinusumpong ako ng vertigo ko, talagang
Eh kung ano yung position ko ngayon na nakaupo lang habang natutulog ganyan lang, hindi ako pwedeng humiga kasi para akong nakasakay sa barko na sobrang lula. Kaya katabi ko na trash can na maraming pinunit na mga dyaryo at papel kasi yun ang aking sukahan. So ganun po katindi ang ano ko. So pag Monday yun sa Euro sa umaga. Pag Monday afternoon, iba naman po sa Euro. Bakit naman sa Euro? Kasi po meron po akong tumor sa kidney na super ano po yun na sobrang sakit. Every day meron yung pain talaga. Hindi nawawala. Kaya pag sinusumpong ako, bibilang ako niya ng ano, ng mga kung ilang times akong tinitiis ko kasi. So nag-aano ko ng level ng pain. Pag umabot na sa 10, ER na agad ako niyan. So ganun po. Pag Tuesday, ang schedule ko naman po sa St. Luke's ay ENT. Dahil nga po dun sa aking tenga. So, minomonitor din. Pag Wednesday naman po, ang schedule ko is uh, opta. Kasi may glaucoma rin man po ako. Kaya nga sabi ko sa kay Brenda, ano na ako, overhaul na ang kailangan sa akin. Kasi lahat na yata ng sakit nasa akin na. Kaya meron ako sa sa bituka. Ayan yung sa bituka ko po. Kasi kung makikita nyo yung sa left side, yung may parang twisted, ayan po yung bituka kong dapat operahan. Kasi twisted. Ito pong may bilog na yan, ayan po yung operation ko sa appendix. Na nag-cause, kaya yung bituka ko na yon na nasa twisted is during time ng healing, ito po, yung during time ng healing, yung balat ko po sa loob, dumikit po dun yung aking bituka. So pag nagtitwist siya, pag gumagalaw, nagtitwist yung bituka ko hanggang yun na nga, naging twisted na siya. Na permanent na siya. Na every time sinusumpong ako ng kaya ano po ko maingat po ako sa pagkain kasi yun nga, pag sumasakit, pag medyo napadami ng kain or maraming gulay, kaya bawal po sa akin ng green leafy vegetable. Kasi nga po, ito pong barado na yan, yung twisted na yan, na makikita nyo sa left side sa baba, ano po yan yung butas niya na papuntang small intestine, nagbara po yan nang kumain ako ng pasas na isang box. Di ba yung pasas po pag nababasa, natutubigan, nag-expand. Bumara po siya dyan sa black, ayan yung butas. So, ang nangyari po, yung aking tiyan, lumobo para akong buntis. At yun nga, nagkaroon ng obstruction. Nung time na yon na nagpatakbo na ako sa ER dyan sa Diliman Doctors. Ang ano po sa akin nung doktor ko is for operation kasi nung sa CT scan, nung CT scan ako, meron nga daw pong obstruction. So, hindi ako pumayag. Sabi ko, ayoko na kasi ang dami ko ng operasyon sa tiyan. Baka madagdagan. Sabi ko, baka may other way na na hindi na ako kailangan operahan. Yun lang daw ang way. So, ang ginawa ko, ayoko talagang magpa-opera. Nagpa-discharge ako against medical advice. Pumirma lang ako ng waiver. Ang ginawa ko, nagpa-transfer po ako sa Jose Reyes. Kasi may mga kilala rin ako mga doktor doon. So, nakiusap ako, kasi doon ako sa Jose Reyes na operahan sa appendix. So, nakiusap ako doon sa mga doon, surgeon at saka sa consultant na gumawa na lang ng way na hindi ako maoperahan kung pwede. So ang ginawa sa akin, in-NGT ako sa ilong papuntang bituka at hinalukay yung aking bituka para lumabas lang kung ano man yung naka-obstruction ko. Halos matulog na po ako sa x-ray room noon. Every 2 hours ina-x-ray ako. Kasi nilagyan ako ng gamot dito sa ilong ko papuntang bituka yung barium. So tinitingnan yung flow kung pag ina-x-ray kasi parang parang may fluorescent. So tinitingnan sa bituka ko kung saan na pumunta yung tubig or saan na tumigil. So isang tumigil, hahalo kayo na naman uli nila yung sa NGT ko. Hanggang po ako noon, 12 days po ako na-confine sa ospital. Sa awa ng Diyos, ayun nga, ayoko kasi talagang magpa-opera.
nung time na yon medyo, ayun nga, na-release na siya, okay na. Pero ganun pa man, yun nga, kung makikita nyo dyan sa aking huling ano sa St. Luke's, ng colonoscopy ko, is talagang twisted yung bituka ko. So tinanong na lang ako nung doktor ko kung gusto ko nga daw kung gusto kong operahan, sabi ko hindi na. Kasi pwede naman akong mag-control sa pagkain. Ang bawal lang talaga sa akin is yun nga, yung mga leafy vegetable. Kasi hindi nga natutunaw. At saka, kung makikita nyo, parang ganito po yung ano ko, yung bituka ko. Talagang ano siya, naka-coil, naka-twisted. So, hindi talaga pwedeng ganun ka ano. So, thank you kasi yung nagsimula akong gumamit ng Firma, nung nagpaano nga ako nitong September last year, is yun nga, clear na ako nung gastro ko. Ang sabi sa akin, maganda ang loob ng aking intestine, ang mga butuka ko kasi pink na pink at good news, walang mga polyps. So, ang sabi sa akin ng gastro ko, yun na, mag-ingat lang sa pagkain kasi nga, yun nga, yung twisted ko na part ng bituka ko, hindi ayaw kong pa-opera. So, ang sabi na lang niya, yun nga, ingat lang sa pagkain. Tapos, yun nga, sabi ko, thank you Lord. Sabi ko nga, nagkaroon ako ng ano na, hindi ako ma-opera. Ang ano sa akin ng gastro ko is, ang remarks lang sa akin is, see you after 10 years. Ngayon, yung sa bituka ko naman, ay sa kidney ko naman, dapat operahan ako last July, last year. Hindi rin po natuloy kasi nung time na yun, sabi ko nga hindi ako naniniwala sa Firmax. Ang ginawa ko po, parang sumugal na lang ako. Sabi ko, sige, itry ko. Kasi parang sa mother ko, nagwo-work naman. Why not? Baka sa akin, may ano din, may epekto din. So, parang in 3 weeks, ginamit ko siya. Kasi June 10 yun ako nag-join sa bumili ng diamond package. July 1, follow-up check-up ko na uli sa St. Luke. So, parang almost 3 weeks. So, before ng follow-up ko, kailangan ko uli magpa-ultrasound. So, ganun ang ginawa ko. Thank you kasi nung time na yon talagang wala, parang hopeless na ako. Pero, yun nga, ang ginawa ko, everyday nagpapahid ako dun sa sa kidney ko. Lahat. So, parang that time, almost 3 bottles agad ang na-consume ko. At good news, nung nagpa-follow-up check-up nga ako sa Euro, ang sabi sa akin is, hindi na daw ako kailangang operahan sa aking kidney kasi natunaw na yung aking tumor. So, sa sobrang shock ko, parang hindi nag-sink in sa akin. Ang unang tinanong ko dun sa doktor, Dok, paano po yung mga gamot ko? Kasi ang dami ko pang gamot. Kasi nga, nag-stock talaga ako ng mga gamot ko kasi ang hirap siyang bilhin. Dito sa amin, sa Mercury na malapit sa amin, wala pong gano'n na gamot. Malayo pa ang binibilang ko. Doon pa ako sa E. Rodriguez nakakabili. So, nag-stock na ako good for 1.5 months. Ngayon, nung inano sa akin nung doktor ko, nung tinanong, sabi niya, marami ka pa bang gamot? Sabi ko, marami pa, Dok. Ang sagot niya sa akin, naku, bad news. Sabi ko, bakit po, Dok? Hindi mo na kailangan inumin yung mga yan. Clear ka na. So, pag-ingat na lang daw ulit ako sa yun sa pagkain ko kasi yung tumor ko is nalusaw na nga. So, pati yung doktor ko nagtataka din siguro anong nangyari kasi talagang that time speechless talaga ako. Parang ayaw mag-sink in sa utak ko yung sinabi ng doktor na hindi na ako ooperahan kasi nung time na yun, talagang wala, sabi ko, talagang sinugal ko lang. Sumugal lang talaga ako, sabi ko, sige, susubukan ko yung Firmax Range. Nung after nung nakauwi na kami sa bahay, parang sabi ko, baka naman, ayaw ko pang maniwala. Sabi ko, baka naman lang, yung chamba lang, baka lang, yung nagkamali lang, or gano'n. Sabi ko, gano'n. Yung sa x-ray ko, sa ultrasound ko. Pero hindi, kasi pagdating nga nung August, ayun nga, yung sumunod na sa akin yung colonoscopy ko, yan, September nangyari yan. Tapos, yung sa gynae ko naman, kasi meron din akong myoma. Oh, 'di ba sabi ko sa inyo marami. Multiple lang ang issue ko sa katawan. So, yung myoma ko din,
sa awa ng Diyos, yun nga, nung chinek nung gynae ko, nagpa-trans-B ako, ano na, maliit na siya. Parang hindi na nga daw niya parang parang gasing maliit na lang parang kasi laki lang ng munggo. Basta super liit na. Parang ganun. Hindi niya kasi dati nakakapapa daw niya, ngayon wala na. So, ang next check-up ko sa gynae ko is sa December 22. Ang check-up po dapat sa ko noong June 29. Kaso lang, nawala sa isip ko kasi ang last check-up ko pa is December 28. From July 1 of last year, yun nga, yung sinabi sa akin na hindi na ako operan. Yung next follow-up ko is nung December 28, which is clear pa rin. Maayos pa din yung kidney ko, okay pa din. So, ang follow-up check-up ko is nung June 29 dapat. Kaya lang, nakalimutan ko sa sobrang tagal na nung pagitan ng check-up ko is nakalimutan ko magpa-ultrasound. So, nung June 26, nagpunta ako sa St. Luke's para magpa-schedule ng kidney ultrasound. Walang available ng ang latest nila na earliest nila na schedule is July 6. So, July 6 pa lang ako nakapagpa-kidney ultrasound at tomorrow, yun, may follow-up check na nakikita ko sa Euro ko at ipapakita ko na, kasi nasa nasa ihab ng St. Luke's yan. So titingnan na lang ng mga doktor yung result. Tapos i-compare nila doon sa last ko na ultrasound nung December. So sa ngayon, yung dati kong 18 na iniinom na gamot, maintenance ko po yun, 18 na klase. At sa 18 na yon, meron pong 2 times, may 3 times. Yun po ang iniinom ko. Sa ngayon, isa na lang po ang iniinom ko, which is yung sa Entresto, yung sa puso. Kasi hindi pa po ako siniclear ng cardio ko sa puso ko. Pero so far sa akin naman, okay naman ang pakiramdam ko kasi dapat last January magpapa-angiogram ako. Kaya lang sabi nung doktor ko, i-schedule pa daw namin. Hanggang ngayon, July na, hindi pa rin ako tinatawagan ng cardio ko. Basta ang bili niya lang sa akin na kapag nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib, ng pamamaga ng paa, or hirap sa paghinga, hinahapo, or parang may nakadagan, tumakbo na lang daw agad ako sa ER. St. Luke's. Yun ang niya sa akin advice. So far, nakakaakyat naman ako hanggang 4th floor na lang sa hagdan. Akyat pa na ako, hagdan lang, walang hindi naman ako hinahapon. So, yun na, ipinagpapasalamat ko kasi alam kong clear na rin ako. Kaya lang, yung iniinom kong gamot para sa puso, yung Entresto, hindi ko pa rin po tinitigil kasi wala pa hong advice ng ng doktor ko. So, yun lang ang share ko na kung may mga iniinom kayong mga gamot, wag niyo pong ititigil ng kusa hanggang walang advice po ng doktor. At i-continue nyo pa rin po yung pagpapa-check up nyo. Kasi parang lang din po yan Parang ma-compare natin yung natin na wala tayong inaano sa ating mga katawan. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Yung BT scan ko po sa office at yung ultrasound ko sa St. Luke's, halos pareho naman po ang lumalabas ng mga result. So, yun lang. Kaya sabi ko nga, malaking tulong sa akin ng Fairmax. Kasi yung iba ko pang mga sakit-sakit, so far, unti-unti nawala na. Kaya, makikita nyo kahit, dati kasi yung mukha ko po punong-puno yan ng itim. Itim na itim po yan. Siguro kasi dahil nga dun sa aking mga karamdaman at maraming iniinom na mga gamot na synthetic drugs, yun parang yung aking skin. Pero sa ngayon, unti-unti, siguro nababakbak na yung mga toxic ng mga inainom ko mga synthetic drugs. Kahit paano, medyo nagki-clear na rin po yung aking mukha na dati ewan ko, parang may maskarang mga itim-itim dyan. Yun lang po ang ginagamit ko din. Ngayon nga lang po ako nagpapahid-pahid ng buong mukha. Dati dito sa sentido lang
Ngayong ano na, medyo ano, nagpapahid na ako. Kasi dati, ang alam ko, ano lang yan, ano ko lang, panghiling ko sa mga karamdaman ko. Ngayon, nagpapahid na ako sa buong mukha ko. Kaya, pati yung sa mga, ano ko, sa mga varicose, yun. Malaki po ang ano niya, natulong sa akin. Sa ngayon po, nag-start na rin ako mag-share. Kasi 1 year na po akong gumagamit ng ano, ng Firmax cream. Actually, gumamit din ako ng Utumax. So, yung mga ano po, ibang product din ng ano ng RF3. Sinubukan ko din po at maganda naman po ang effect sa akin. So, yun lang at sana makatulong din sa inyo, sa karamdaman nyo. At sa ngayon po, ang ano ko na lang is yung isinishare ko at unti-unti kahit paano nakakatulong ako. At the same time, makakaano rin sa akin dahil nga bumibili ako ng product. So malaking tulong din sa akin yung kikitain sa akin kasi yung sa husband ko, yun din, pinagamit ko din dahil kasi dapat last March 23, ooperahan din siya ng ano, sa prostate kasi may enlargement po siya. So, nagalit po ako sa kanya, sabi ko, wag ka na magpa-opera, i-try mo to. Sabi niya, hindi, kailangan nga daw kasi nakaschedule na siya ng March 23 of this year. Pinagamit ko sa kanya yung isang bottle, sabi ko, anuhin mo yan, talagang puwersahin mong gamitin yan every day, 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day. Basta, i-ano mo yan, para pagbalik ng ano mo, wala ka na, hindi magaling na yan. So, nung nagpa-clearance siya para sa operation niya kasi pag operation po talaga sa St. Luke's, kailangan mo pong magpa-clearance, may mga laboratories, lahat, lalo na ano, senior, so talaga maraming dadaan ka sa maraming lab test. So, nung chinek po siya at lumabas yung result niya para sa clearance niya, ang sabi nung doktor niya sa Euroden is hindi na daw kailangan operahan yung sa prostate niya kasi okay naman na yung size. So, doon pa lang tuwan-tuwa na rin ako kasi yun nga kasi mahirap po pag ano pag naoperahan ka, iba na yung ano sa katawan. Kaya ako po, ayoko na talaga magpa-opera. Sabi ko, tama na yung 2 operasyon ko. Ayoko na, tama na. Kaya pinagdasal ko po talaga na magkaroon sana ng way na gagaling ako na hindi ko na kailangan magpa-opera. At thank you talaga. Kasi, yun nga, yung dumating sa amin yung Firmax cream. Sa simula talagang for 1 year, inano ko lang siya. Ginamit ko lang siya as parang gamot sa sarili namin. At ngayon, sinishare ko na rin po sa mga kakilala ko, sa mga may sakit. At lahat po noon, pinagpapasalamat ko po sa Panginoong Diyos. Ayun lang po, maraming salamat. Ayan. Thank you so much, Ma'am Cora. Talagang halos pinakyaw niyo na talaga yung sakit niyo, no? Oo, kaya nga sabi ko nga kay Brenda no, nung sinasabi niya sa akin, "Te, i-try mo, meron kaming baka makatulong sa iyo sa sakit mo." Sabi ko sa kanya, "Ay nako Brenda, tigilan mo ako. Kasi 80 na ang iniinom kong gamot, wag mo nang dagdagan." Galit ako talaga sa kanya kasi sabi ko, kasi siyempre irritable talaga ako kasi nga ang dami kong nararamdaman sa katawan kasi lagi masakit ang tiyan ko. Yun ang ano ko lagi talaga siyang masakit. Walang araw na hindi lilipas na na wala yung sakit. Oo. Parang yung sakit sa ipin na bigla na lang siyang pumipitik gano'n. So hindi ako pwedeng mag-ano ng malayo, gano'n, makabiyahe ng malayo kasi nga sakit talaga. So yung pain talaga nandoon kaya nung ino-offer niya sa akin yang Fairmax, ayoko talaga kasi nga sabi ko, "Ay naku, tigilan mo na ako kasi dami na akong iniinom na gamot, 18 na nga na klase." Sabi niya, "Ate, hindi ano 'to, hindi naman 'to iniinom, pinapahid lang." So sabi ko, "Oh, okay." Kaya nung sabi niya, "Punta kami sa inyo, mag-visit kami." Sabi ko, "O di okey lang." 'Di ba hindi nga ako nakinig Oo nga eh. nung time na Bili yun, ka ng sorry. pagkain nun eh. So, Pero yun nga nung agad-agad. oo, 'di ba May kayo pumunta? Kaya Oo. kasi nga maano yung ulo ko nun nawiwindang ako dahil
'di ba May 1 na emergency ako sa ano, sa St. Luke's. Sa emergency ako, yun nga, doon nga inano na sa akin na kailangan ko ng operahan sa kidney. Mm. So, tumawad pa ako no, sabi ko, "Dok, baka pwede pang makuha sa gamot." So, binigyan ako ng 1 month. So, June 1, follow-up check-up ko. Pagkita nung ultrasound ko, ganun pa rin, walang pagbabago. Sabi sa akin, "Naku, talaga mami, kailangan mo na ng ano, for operation ka na. So, maghanda ka na ng, siyempre, yung bayad as usual." So, nung tinanong ko, ang sabi sa akin, mga 600 to 800,000. Okay. Discounted na yon, iba pa yung mga hospital bill ko, ano pa lang Oo. yun, doktor pa lang yun, sa Oo. doktor pa lang yun. Iba pa yung hospital bill, sabi ko, Mm. "Naku, Dok, wala akong pambayad niyan." Sabi kong gano'n. Sabi niya, "Hindi, mami, kasi kailangan na nga. Ay, ikaw, titiisin mo yung sakit." Sabi ko, "Ay, baka makuha pa sa gamot." So, ang ano sa akin nun is July 1. So, parang yun na yung pinakataning sa akin. Mm. Kaya nung June, 'di ba, nag-decide after ko nung paggagaling namin sa St. Luke, tinawagan ko si Brenda, sabi ko sa kanya, "Brenda, saan ba yung office niyo dito sa Cubao? Kasi malapit na ako, nandito na ako sa St. Luke's. Pupunta ako." Kaya nung umattend ako nung ano diyan sa inyo, pumunta ako sa office at umattend ako nung presentation at napakinggan ko nga, sabi ko, "Siguro ito na yung sagot sa ano ko, sa dasal ko." So Oo. that day, 'di ba, nag-ano na ako, nag-decide na ako na bibili ako nung diamond package kasi para magamit ko sa sarili ko. Kumbaga sa ano, yun na nga, sabi ko, sumugal ako. Sabi ko, baka sakali ito yung makatulong sa akin na hindi ko na kailangan maoperahan. So, yun nga, from that day, June 10, up to until now, ginagamit ko ang Fairmax. Oo. So, kung makikita niyo, ito nga, ginagamit ko siya. Mm. Lagi nakatapat yan sa ano ko, sa puso ko, kasi nga sabi ko, para man lang yung bara diyan sa puso ko, Matanggal. mabakbak na ng tuluyan, para yung natitira kong isang gamot na iniinom na Entresto, yung para Mm. sa puso ko, wala na. Kasi ayoko, sa lahat talaga ng ayoko is uminom ng gamot. Napipilitan lang kasi akong uminom ng gamot kasi kailangan. Pero as much as possible, ayoko talaga, kasi minsan yung hininga ko amoy gamot na, Mm. Kasi pagkagising ko pa lang sa umaga, lalaklak na ako. Biruin mo, 80 na tableta yon. Oo. Lalaklakin ko na yon pag umaga pa lang. Kaya sabi ko, pag dumighay ako, lasang ano na, gamot na. Na. Kaya sabi ko, talagang pinag-pray ko na ayoko na, kasi parang dun yata rin na ako nagkaroon ng ng sa kidney tumor. Opo. Kasi Side effect 2017 ng ano. pa. Mm. 2017 ako Tagal na pala nagsimulang yun. uminom ng gamot. Kasi Mhm. yun nga, nagsimula lang siya do'n sa tiyan ko, yun nga. Tapos pinapainom ako ng gamot, 'di ba yung mga pain reliever, mga ano 'yan. Kaya Oo. doon ko siguro nakuha din yung Pasapado. ano ko sa tumor. Mm. Kaya ayun, kaya sabi ko nga, naku, malaking malaking tulong talaga yung pagkakaano sa akin ng Fairmax. Kaya Oo. sana marami pang matulungan na may lalo na may mga sakit, at dun sa mga wala namang sakit, magandang prevention. Tama. Anak ko din ganyan, last year kasi na ano yung anak ko, nagkaroon na ER din yan dito sa may Commonwealth Hospital kasi nagkaroon siya ng heart failure. Yun, pinagamit ko pa din. Ayaw pa nga, matigas ang ulo, hindi din naniniwala, parang ako din. Pero inano ko siya, yung talagang sinabihan ko siya, subukan mo lang. Sa awa ng Diyos, ngayon, nagpaano siya sa cardio niya din. Parang clear naman na siya, na okay na yung sa ano niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, punta ka ng office para makita mo. Opo. Kaya lang hindi nga siya makapunta dahil ano siya, kasi may work, so hindi siya basta-basta makaano. So, pero tina-try ko pa rin na papuntahin sa office na para makita niya kung ano man yung mundong kinababaliwan ko ngayon. Marami talagang nababalo diyan sa Formax once na nagkaroon ng Oo, improvement yung ano nila, oo. yung karamdaman nila. Si Mother Dear ko, imaginin mo 96 95, magna-96 siya sa September. Pero anong tawag namin do'n, Samuela Bilibid. Alam mo 'di ba sa Commonwealth maraming overpass diyan? Mm. Sa Litex, bababa yan. Mm. Ang taas-taas ng overpass, naaakyat niya yan.
Tapos Oh, hindi na siya nagtutungkod kasi ayaw niya wow. nga gumamit ng tungkod. Pero pinapagalitan namin kasi sabi ko, gumamit kayo ng tungkod kasi para alam ng tao na mahina yung ano mo, tsaka pambalanse. Oo. Tsaka sabi ko, wag na wag siyang sasakay ng jeep Mm. kasi yung ibang driver kasi hindi pa nakakababa, aandar na. Sabi ko, baka mahulog. So Oo. sabi ko, mag-UV kayo o kaya sinasabihan ko yung kapatid ko na ihatid mo every time na pupunta ng latex kasi syempre, iniiwasan namin yung mahulog siya. Pero Oo. nakakaakyat pa yan ng overpass. Ang O, di ba, galing, no? imaginein 96 mo. years old. Nakakaakyat pa yan doon sa sa latex hanggang 4th floor. Oo. Umaakyat Wow. pa yung mother ko. Walang ano yan, wala siyang tungkod. Galing, Pero sabi ko sa kanya, pag aalis kayo, gumamit kayo ng tungkod. Ang ginagawa na lang niya, pantungkod, yung payong. Kasi ayaw niya talaga magdala nung tungkod, ayaw niya. Kasi Oo. okay na daw siya, 'di ba? Kaya nga ang kulit kaya may supply yan sa akin ng Firmax. Yan ang Okay lang pinapahid ko sa yun. kanya. So, Talagang yun lang. malaking Sige. thank you Good very morning much, Ma'am ulit. Cora. Thank you so much, Ma'am Talagang, Cora. Very blessed po mm, kami, narinig po namin yung mga testimony niyo po. Laking tulong po yan sa mga nakikinig ngayon kasi oo, meron po dyan at may mga agam-agam kasi hindi pa po nila nasusubok sa mga ganong case tulad po yung myoma. oo, mayaman yun. Mahirap paniwalaan Oo. kasi paano nga ba nakakatulong, ipahid lang. Sa mga gusto Oo. pong magtanong, pwede nyo po siyang idirekta sa myoma, pwede nyo po siya ipasok doon sa private parts para po mas absorb po niya yung Ako yung sa nutrient. mayoma, ang ginagawa ko sa singit ko, Kasi, dalawang singit. At saka Opo. buong abdomen ko, buong tiyan ko, inaanuhan ko yan. Hinihimasan ko ng Firmax. At saka yung sa pusod, naglalagay ako ng Yes. Firmax sa pusod. So yun ang ano ko. Tsaka sa spinal. Kasi napansin ko, yun nga, ang sinasabi kasi, ibubush yung immune system mo. Actually, yun ang parang naano ko, kasi inaano ko rin siya, parang pinag-aaralan ko. Ang nangyayari kasi, ibubush yung immune system mo, para yung immune system mo, ang lalaban kung ano man ang meron kang karamdaman. Yes po. Papalakasin niya eh. Yun ang oo, napansin ko na talagang yung nagbubush siya ng tsaka parang nire-repair niya yung mga cell, yung mga oo, DNA cell. Yun ang napansin ko sa akin oo, na parang magaang ang pakiramdam ko, masigla ganun, mm, na para kang uminom ng energy drink kahit hindi ka uminom ng energy oo, drink. Oo, malakas ako. At saka yung sa pagkain ko kasi hindi naman ako malakas kumain din. Actually, ang ko nga ngayon, lang ako 1 meal a day. Hindi kayo naniniwala. Ang solid ko is 1 meal a day lang. Sa oo, morning kasi, ang pinaka ko lang is yung oatmeal o kaya itlog. Pero yung solid ko yung rice. Sabagay, kumpleto naman ako, rice, veggies, at saka protein. Sa 4:00 ng hapon o 5:00, yun ang pinakakain ko ng solid. Sa morning, yun, pag gising ko, yun, nagtitake ako ng NQ Max, at saka maganda yung NQ-Max, DNA repair NQ yan eh. Max, Oo, Revia maganda yun. Max, Sol Max, yun ang iniinom ko. Yes. Tapos wala, hindi na ako nagugutom. Tapos pag medyo magka-cracker, o kaya yung oatmeal, o kaya itlog, at saka prutas. Ang solid ko talaga is sa hapon na. Mga 3 to 5 p.m. Yun ang pinaka-solid na meal ko. Oh, Yun ang galing pinaka-ano ko. talagang meron ako narinig minsan na pag gutom daw, maglagay ka lang ng Formax, mawawala na yung gutom mo. Meron ako na gano'n. Ibig Ako siguro sabihin, kasi umiinom nga ako ng mga, mga ganyan-ganyan. oo, Ito, diba, ayan, tatlo pa yan, Food ito yung supplement. oo, probiotics, ito yung NQ Max, ito yung Revia Max, may Solmax pa. mm, So, yun, magandang partner ang magka-tandem ang Solmax at saka Fairmax. Maganda siyang Kasi tandem. natin, stem cell natin yung Solmax eh. Kaya maganda Oh. talaga yun. Tapos yung Revia Max, kasi 'di ba yung NQ Max pang to, parang DNA DNA, oo, repair. DNA repair. Oh, sa mga cells. So, ayun, Yan.
Thank you so much, Ma'am Cora. Talaga marami Thank you kaming so much, natutunan. ma'am. Nakapag-record na rin tayo ng testimony niya sa wakas. Hindi siya nakakapag-submit dati ng recording ng testimony niya. Mukhang ano na yung wifi niya. Hindi Nawala na siya. naman yung wifi. Oo. So, hanggang dyan na lang po muna tayo, ma'am. Next Sunday na lang Mm. ulit po yung ibang gusto mag-testimony. Marami po tayong